back for another video. In this video, isang legit loan app po ang ating i-review and a-applyan ngayon. And i-share ko sa inyo step by step kung paano mag-apply hanggang mag-disburse sa ating loan app na a-applyan ngayon, which is si Cashalo. So, alam ko, familiar na kayo. Very familiar po ito si Cashalo loan app. And ito talaga is legit. Yes, very legit po si Cashalo po. So, ito ay SEC registered at CIC accredited po ito. And of course, bago tayo mag-try ng isang loan app, i-visit muna tayo sa kanyang website. So, search lang natin, Cashalo, and then, ito yon. And then, open natin yung website niya. And as you can see po, downloadable po si Cashalo po sa Google Play Store or sa App Store and then sa Huawei. So, pipili lang po kayo dyan kung saan yung gusto i-download, kung anong phone yung gamit nyo. So, ako kasi Android yung gamit ko. So, dito ako sa Google Play. So, nakalagay po dito sa website niya po na fast, affordable, and legit. So, pag sinabi pong fast, so, ito po yung process niya, which is kailangan daw niya ng one valid ID, instant payout, and easy application. Then, affordable daw siya. So, bakit nga ba siya affordable? So, nakalagay dito, low daily interest rate, local tax, and then convenient loan terms daw to. So, I don't know kung gano'n siya ka-real ha. So, malalaman naman natin yan mamaya. So, anyways, dito sa later part, legit daw siya. Kasi nga po, sabi ko sa inyo kanina, SEC registered siya, AMLC registered din siya, at CIC accredited. But anyways, hindi pagtatagal na, so, download natin si Cashalo sa Google Play Store ko kasi naka-Android ako. So, search lang natin and then ito siya. So, meron po siyang 4.4 ratings and then meron siyang 176,000 reviews. And then meron siyang 5 million downloads. Grabe, no? Ang dami gumagamit kay Cashalo. Anyways, install natin. Then after that, open natin yung app. And then, ito agad yung bubungad sa atin. Nakalagay dito, allow Cashalo to send notification. Of course, i-allow natin. Kasi kung hindi natin i-allow yan, hindi tayo makakapag-proceed. So, nakalagay po dito sa dashboard niya na may pa-cash loan sila, may pa-Lazada loan sila. So, anyways, yung cash loan niya na offer up to 11,000 from 1,000 pesos to 11,000 pesos. So, dahil wala po akong account dito, of course, click natin itong apply now. So, i-input lang po natin yung ating mobile number dito. Then, after that, enter din natin yung code na isasend nila sa number natin. After entering the verification code po, so, sign up tayo ng ating username, personal email, set password. And after that po, so i-agree natin tong Cashalo Marketing Consent Form. I-accept lang po natin yung mga yan. So i-scroll down lang natin yan and then i-accept natin yan. Then after that po, magsasend sila ng verification sa ating email, So we need to go to our email and then once na receive natin na nakalagay dito, verify email now. So yan po yung i-click natin and then agad-agad po, verified na po agad. So click natin itong get a loan now para mabalik tayo sa ating loan app. So balik tayo sa ating Cashalo loan app. Then ito na po agad need to sign in here. So, i-enter lang po natin yung aking password. Then, login lang po tayo. So, pwede rin po na tayo mag-login via Facebook. But, ayoko siyang gamitin. So, ito na lang ako sa mobile number. Anyways, click lang natin tong login. Then, i-allow lang natin tong mga permission dito para makapag-proceed tayo, Then, after that po, dahil meron na tayong account dito sa Cashalo, so, i-click na natin agad itong apply now. And then, dito po, walang natapos ang fill-upan, Mag-fill up ulit tayo dito ng ating personal info, work information, yung mga ganun po, basic info, like this po. Then, fill upan lang po natin yan hanggang baba. And after that, submit and continue tayo. And then, sa next step po, we need to upload our IDs and facial verification. Of course, then click po natin itong get verified. And then, pupipili tayo ng ID dito. So, marami namang choices to apply here, Kung meron kang one primary ID po na nakalist dito, so pwede isa lang. So, ngayon kung wala kang primary ID, pwede naman yung secondary ID, pero dalawa po yung hinihingi nila. So, I think meron ka naman yan, like mga national ID, PhilHealth ID, voters ID, yung mga ganun po. May primary ID naman ako, isa lang yung i-check ko dyan. Then, after that, i-upload na po natin yung picture po ng ID ko, front and back. And then, yung details na is andyan na rin naman. Then, after that, save and continue tayo. So, next po is the facial verification. Then, sundan na natin yung instructions sa facial verification. And then, next na po tayo. So, ito po yung next step. Nakalagay dito, loan product type is null. Wala akong makita, so wait lang natin ng konti. So, wala talaga. Wala siyang nag-a-appear. Null daw kasi nakalagay. So, anyways, balik tayo sa dashboard na lang. This time, click natin tong cash loan, Meron tayong offer na borrowing amount which is 1,000 pesos. So, grabe na, 1,000 pesos na pala yung ating offer dito. But anyways, huwag naman talaga tayong mag-expect na kapag first time natin mag-apply dito is hindi talaga bongga yung offer nila, like sagad talaga maximum credit limit agad. So, magsisimula talaga tayo sa pinakamababang amount. So, again, meron akong approve amount na 1,000 pesos. One-time payment lang po ang aking borrowing amount dito na 1,000 for 14 days. So, nakalagay po agad dito yung total amount due ko na aabot po siya ng 1,094.61 na mag-due
due date na daw po ako sa September 20. Today po is September 7. So, dahil 14 days nga po ito, so September 20 na daw ang bayaran ko rito. So, anyways, meron siyang loan protection and pwede naman siya i-waive. Tatanggalin ko tong loan protection pero ayoko na lang siya i-waive. Kasi gusto ko matry po yung full interest talaga dito ni Casialo po na isasama siya dito sa loan amount ko. Which is, again, na-waive itong loan protection na pero hindi ko siya i-waive this time. 1,000 lang naman yung i-loan natin. So, meron akong total amount due dito na 1,094.61. So, kung kukumpitin ko po kasi itong interest rate ko dito, no? So, 94.61 po ang kanilang interest po sa 1,000 po na loan amount ko. So, kung i-divide ko po yan sa 1,000%, so lumalabas po ang kanilang interest rate po sa akin, no, for 14 days is 9.46%. Ang taas. So, to be honest, ang taas. Ang taas po nito. 14 days lang kasi 9%, 9.46%. Sure, Casialo. Sure ka talaga. Anyways, wala tayong magagawa kasi hindi natin pinawave yung kanyang loan protection. Anyways, proceed tayo, no? Anyways, dahil gusto ko siyang itry. Click natin tong cash out option. Pili lang tayo dito ng mga choices nila. Yung bank account, my account, and GCash account. Pag sa bank account na po, nakalagay dito, you have a better chance to get approved. So, fan na fan talaga sila ng bank account. Then, after that po, no, click natin tong loan purpose. Pili lang tayo dyan ng mga choices. Wala namang maling sagot dyan, I think. So, pipili tayo ng isa after that, okay natin. And then, click na po natin tong apply now. And then, dito sa apply now po, parang i-describe niya dito yung product information, which is yung kanyang cash loan insurance plan. So, mahaba-habang basahin, but baba lang natin. Ayan siya, oh. So, about sa insurance plan lang po ito. Sa loan protection po, so, agree lang tayo after this. And then, next tayo, no. So, nakalagay dito, nag-pop up, bank account needed. So, please provide your bank account details as alternative cash out option for a higher chance of approval. So, hanggat may choice na e-wallet, so sa e-wallet ko talaga din disburse kapag mga ganito pong mga loan up. Anyways, click lang natin tong continue. And then, dito po, may advisory siya regarding sa loan agreement natin dito. So, click lang natin tong okay. And then, ito nga po yung next. So, ito nga po yung loan agreement natin sa Casialo. To make it short po, ito po yung disclosure agreement nila regarding sa mga fees ko po ha, sa mga details po ng fees. So, ang net proceeds ko po is 1,000 po. So, ibig sabihin, buo ko po matatanggap yung aking loan amount. Wala pong bawas. And then, yung insurance po kanina po, yung loan protect po, na nag-agree ako kanina na i-adjust. So, 23 pesos po. So, bali, ang interest po nila sa akin sa 14 days po is 28 pesos 0.64. So, bababa lang po siya. Nasa 2.8% lang yung interest niya actually. Pero kasi may mga side fees siya, like may kasama siyang service fee, which is mas malaki nga pa ang service fee kaysa interest eh. And then, meron pang loan protection fee, ganyan. Kaya mataas po pag pagsasamahin muna. So, yun lang naman yung didi-describe doon about sa loan agreement po, doon sa disclosure agreement natin. Then, after that po, accept lang natin to. And then, magsasanadit sila sa atin ng 6-digit code. So, i-enter po ulit natin to dito and then proceed po tayo. So, nakalagay po dito, your loan application has been processed. So, nakalagay dito na submit na daw yung aking loan application. So, meron nga pang borrowing amount na 1,000 pesos. And then, nakalagay po dito, no, I can receive daw my loan application result via SMS within 24 hours. So, I will wait daw for 24 hours. Within 24 hours, dapat ma-receive ko yung loan amount ko na 1,000 pesos. Kung hindi naman, so possible naman ma-reject or ma-denied tayo. So, 3 p.m. today. So, I'll be right back for a few hours siguro, I think. So, try natin mag-antay or baka maya-maya meron na rin naman. Kung ma-reject lang din naman tayo, sana wag nang patagalin na, no? So, I'll be right back. By 5 p.m. today, no, nag-notify sa akin si GCash and si Casialo na na-receive ko na po yung aking loan amount po sa Casialo successfully. Ibig po sabihin, approve po yung ating loan application dito sa Casialo kasi legit po, na-receive ko yung pera na 1,000 pesos after 2 hours. Mahigit, I think 2 hours siya kasi 3 p.m. then 5 p.m. na rin mahigit naman. So yun, masasabi kong legit na nakapag-loan tayo dito, but yun nga lang, hindi siya real-time disbursement once siya na-approve ka, mag-aantay ka within 24 hours. So, mapalad tayo kung after 1 or 2 hours ba or mas early dyan, ma-receive na agad natin. Para hindi na tayo mag-aantay kung ma-approve tayo o hindi. Kasi for me, no, hindi siya good for emergency loan purposes kasi hindi siya real-time disbursement. Once na ma-approve ka, you'll never know kung madi-deny ka or ma-approve ka. And what if i-enjoy niyang 24 hours talaga bago ka ma-approvehan? What if nag 24 hours na hindi ka pa rin ma-approvehan? So, hindi mo alam kung ano status mo sa Casialo. So, I don't recommend this na pang emergency loan talaga siya. Kasi
walang kasiguraduhan kung ma-approve ka sa disbursement kasi maaaring approve ka sa kanilang application process. May loan amount ka na pero hindi lahat na-approve talaga pagdating sa disbursement. I don't know kung bakit ganun, no? So, balik tayo doon sa loan app ko sa Kasialo, no? So, i-open natin si Kasialo loan app ko, no? Kung anong ganap ko dito. So, click lang natin tong cash loan. And then, yan, mag-login ulit tayo. So, we need to log in na naman dito. Oh, may bago tayong cash loan. Wait lang ha. Medyo nagkuluhan ba ako dito. So, upon na-approve tayo sa ating loan amount na 1,000 pesos, pwede ulit manghiram. I don't know ha, kasi bago pa ako dito eh. Bago lang ako dito and incentive ako dito, charot. Anyway, so meron tayong cash loan amount ulit na 2,000. After 2,000, pwedeng 1,500, pwedeng 1,000. And then, ang maganda po dito, yung repayment term po natin is na-extend na siya into one-time payment na 45 days. So, yung una kong loan amount na in-approve nila sa akin as first try ko po is 14 days lang yun. So, ngayon, meron na silang loan term sa akin na 1.5 month. But anyways, hindi ko muna siya i-avail. So, balik tayo sa dashboard ko, no? And then, titingnan natin yung aking loan dito. So, ito yung loan amount ko. Ito muna. Isa-isa lang, no? So, tapusin muna natin to. Bayaran muna natin to bago tayo magpanibagong loan. So, ito muna yung haharapin natin. So, by the way, i-update ko kayo dito kay Kasialo ha. Kapag nagbayad na ako dito, kung madadagdagan ba yung ating cash loan offer, ano pa ba ang magagawa natin dito sa Kasialo, kung magkano yung interest sa susunod. So, i-update ko kayo. Isisettle ko muna yung payment ko dito, yung utang ko dito. So, bago ulit ako mag-update dito sa Kasialo. For me, sa assessment ko po sa loan up na to, it's recommendable siya kasi legit po ito si Kasialo. Ayaw ko lang sa kanya, mataas yung interest rate niya. Hindi ko gusto yung interest rate niya. Mataas po kasi may service fee pa po siya na mas mataas kaysa interest niya. And then may loan protection pa siya but it's up to us naman to avail that. But hindi ko siya ganong bet. I don't know ha in the long run kung mas maganda itong si Kasialo. So sa first time, ganun ba talaga? So let me know in the comment section. Sa mga may mga kasalo dito, kumusta yung experience nyo dito? Ganito pa talaga si Kasialo sa una. Medyo natatasan lang talaga ako. To be honest lang ha. So transparent lang tayo dito sa interest. Ayoko yung interest rate niya sa kabuuan. Medyo natataasan ako and tinry ko lang siya kaya that's why I availed it kasi mababa pa yung loan amount ko. And again, comment down below kayo. Gusto kong malaman regarding about Kasialo in the long run kung kumusta siya. So I think that's all for today. So mag-update lang po ako sa inyo regarding Kasialo kaya dapat po nakasubscribe kayo and click nyo yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. And kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like and share and thank you po for watching this video. See you on my next video. Bye!